So, to boys, good evening. For tomorrow, kakabitan natin tong Lancer GSR na to ng coilovers. Dinala na ng may-ari ng gabi kasi hindi siya available bukas. Pwede naman yan basta sure lang na buyer. So, bukas na natin kakabitan to. So, good morning Auto Boys. As mentioned, kakabitan natin to ng 01 coilovers, itong GSR Lancer. Y01, ito yung mas may available for this old model car na kasi to. So, very rare sa ibang brand na dinibenta natin coilovers. Marami tayong brand. And ito lang din yung pasok sa budget nung client. So, almost more than a month he waited para dumating to. Again, mostly pag coilovers, pre-order yan, 50% PP, 50% upon arrival kasi mahirap mag-stock nito kasi nga medyo malaking pondong kailangan para maraming stock. Okay, saka ito very rare na to, GSR 2-door yan. So i-install natin to. So guys, fender gap check natin. He's using a Trieso. Ang size ay 195/55/15. Okay, sana yung size ng gulong. Unfortunately, as check, kung makikita nyo, ayan o, labas sa fender. Kasi nga, wide rims and yung offset ang nagpapalabas sa fender. So tuwing madami kami na-receive sa page na hindi ba magre-rub yan, gatong setup, bla bla bla. So fender rubbing mainly cause kung by the rim width or mags width and offset. So we recommend yung client na hindi muna namin siya ibababa ng sagad or ng yung kagaya nun sa BIOS na halos 0.5 gap kasi may chance na mag-grab to. Actually kahit hindi ka mag-lowering spring kung ganito yung gulong mo, pag loaded ka lalo na sa likod, pwede ka mag-grab pag biglang lubak yung matuling ka kasi nga labas siya. So ako I don't recommend yung mga gantong setup. Personally hindi ko siya trip. Pangalawa, wala akong makitang advantage. Disadvantage niyan, putik hanggang salamin pagka maulan. Then yun nga, yung rubbing. So, kung drifting, yun, iba yun. Ibang usapan yun. May nagagantong gulong, pero naka-camber. So, for daily, I don't recommend this one. Personally, pero kung trip nyo yan, wala tayong magagawa, trip nyo yan eh. So, yun lang. Fender gap check, front 5. And yung rear 5 din pero mas tight. So mas maluwag yung front niya. Normal yun sa ganitong mga generation, mga rally art setup pa to. Ayan, 5. Then yung front doon. By the way, ito nga pala silver original ito. Nagpa-change color siya sa white. Parang pearl white pa ata to. Sure. Ayan. Ito, same nung front. More than 5. So, lagyan na lang natin 5.5 yung front. Rear is 5. Okay, so siguro gagawin namin dito 2.5 front, then 3 yung rear. Just to be safe. Pero may tindig pa rin. Then, in-advise ko na yung client ng bagay dito is kahit grid 1 to grid 2 15 inch para di na siya bumili ng bagong gulong na Rota, bronze, or kung may budget siya, Orig T37. Okay, correction lang, 195/45/15 pala yung gulong niya. So mas low profile, mas stretch. Yan. So, habang lumiliit yung outside diameter ng gulong, mas malaki ang gap, mas mababa ang ground clearance. So, okay, sa inyo yung specs ng max niya, kaya labas 15/8. So guys, unboxing tayo nito. Ayan na. So,
putulin na natin to. Hindi natin kailangan. Pangit ang gunting ko putulin na natin. Yan. Fresh from puro ng gunting ko, sorry. Yan. Putulin na natin yan. So guys, nabuksan na natin. Ano ba naman ito? Wow! Siyempre, pangarap ng lahat, coilovers. Ayan, merong kasamang warranty card, installation manual note, just in case hindi kami magkakabit. For this case kami magkakabit. Pero ito, siyempre, sa owner to. Sa may-ari to. Siya na mag-fill up nito. Kanya to. Hindi amin. Okay, tabi lang muna natin dyan. Natin kailangan yan. So, ito yung front. Dalawang front. Isa. Ito. Front. Dalawang rear. Adjustable coilovers. So, mamaya na natin explain pag ini-install. Natin kanalas, front left driver side. Ayan. Pakita lang natin yung difference ng coilovers versus sa stock. So, sa stock, as you can see, ang laki nung catch plate. Kasi malaki yung spring. Ayan. Then, hindi siya adjustable. So, yung iba na pag walang budget, modified siya, blah blah blah. Ito inaangat, or ito binababa. Ito binababa, which is, para sa akin, not recommended. Tapos, kasi nga, yung malilimit yung gulong, yung size ng gulong, pwede tumama dito, pinapalo to, bla bla bla. Yan na yun. Nasabi ko na kasi sa previous vlog natin yan, yung difference. While yung coilovers, ayan, malinis. Oh. Okay, so ito, spring rate nito, mas pinili ni sir yung mas not so stiff. May option siyang mas stiffer. So, hindi ko naman na-mention yung mismong spring rate kasi minsan proprietary ng gumawa yan. So, pag nag-chat kayo, interested kayo, saka ako sasabihin kung sure buyer kayo. Okay, then, adjustable. Itong pina-adjust pag height. Ito, preload. So, pag mag-adjust kayo ng height, dito nyo babaguhin. Not unless, may hahabulin pa talaga kayo. Kasi pag dito kayo nag-adjust na sasakal na masyado yung spring, mali yun. Okay, then, pag nag-adjust din, kailangan kung ano yung adjustment nyo sa left, yun din yun sa right. Huwag nyo masyadong i-base lang sa fender gap. So, kapag nakapag-set na kayo sa left, yun din yun sa right. Kasi yung fender gap, depende rin sa parking level, depende, maraming factors. So, mas tama itong susukatin. Okay? So, ayan. Okay, di muna tayo mag-a-adjust ng height. Mamaya na lang pagkakabit. Kasi, pag kinumpara natin yung right sa left, medyo malaki na yung difference eh. So, fine-tuning na lang mamaya. Papakita namin sa inyo kung kailangan pa i-adjust. So, kakabit muna natin tong isa. Tandaan lang natin yung sukat. Then, yun din yung sukat dapat itong kabila. Bago natin mag-adjust. So guys, initial drop halos 4 from 6. Initial drop yan kakabit muna namin yung rear. Then saka natin i-adjust accordingly dun sa target natin na 2.5 yung front or kahit 3 kasi labas nga yung gulong niya, babiyahe pa daw sila sa Quezon. So to prevent yung rub during biyahe, hindi muna natin siya ibababa. So, ng sobra, ng tama, ng gusto natin. Okay? Pag napalitan na yung mags, tamang offset, by 7, ET40, ET35,
Saan natin gagawin? Okay? So guys, tagas na yung shock niya dito sa rear. Kaya nag-decide na rin siyang magpalit ng coilovers. Ayan, may rubber stopper pa. Ibig sabihin, gusto niyang iangat dahil sobrang angat nga nung front. Pero hindi pa rin niya nakuha yung gusto niyang angat. Okay? So guys, ito yung initial na conversion from stock to coilovers. As you can see, mas matangkad na rin talaga yung stock. So hindi muna natin i-adjust tong height. Yung free load lang yung medyo hinigpitan na namin, pero hindi pa rin sobrang higpit. Saka tayo mag-adjust. Ito lang yung ulit yung kailangan tandaan para pantay dun sa kabila. Itong gap ba to? Okay, so tatandaan namin to using caliper. So guys, initial drop sa likod, 3, which is yun yung gusto muna ng customer kasi nga labas pa yung gulong niya. Offset by 8. So yan. Ipitan na muna namin likod, then yung front ang i-adjust namin kasi nga nasa 4 pa siya. Gusto niya doon 2.5. So guys, in-adjust na rin natin yung front kasi yun, one shot natin yung 3 finger gap na gusto nung mayari. Open 3, 2, yan, pag diretso. Yan ang 2, 2.5 siya. Yan yung gusto mo nung mayari initially. Para lang may forma pa rin. Then pag tama na tong specs, which is yung nire-recommend ko, rota grid or totoong bulk race, ganito magiging itsura niya. I-snapshot natin dyan. Credit to the owner ng picture, hindi amin yan, nakita ko lang sa internet, pero halos ganyan yung parang GDM look. Okay. Guys, ilagay natin yung stock shocks niya or suspensions dyan sa ano. Ayan. Pangat nga set. So ayan ha. Paggamit ng kliyente, huwag pag-interesan, isole. Kahit niwan yung kotse. Okay. Then, pupunta na yun tayo doon sa na-convince na yung client na pangit yung specs ng mags niya. Sorry sa term na pangit. Inappropriate na lang. Kasi nga labas. So, punta tayo ngayon sa shop. Try nating palitan. Nag-agree na siya. Yung Rota Grid 2 Bronze 15x7 pero yung drop di muna namin babaguhin kasi malayo yung biyahe niya. Check niya muna kung okay na yung drop na 2.53 finger gap. Then kung gusto pa niya ibaba, balik siya sa amin, no problem. Adjustable naman kasi ang coilover. So guys, ito yung papalit natin. Grid Racing 15x7 EV4 para ma-achieve natin at least yung looks nung pinakita nating picture. Okay, so kahit late na yung notification ng client, gawin natin para happy siya. Tapos pinalitan natin yung lug nuts niya kasi bagay yung bukod sa luma na yung lug nuts niya, bagay yung kulay na red ang haba pa. Ito natin ang stock mas sa aking yung pagkabago ng motor.